Okay, so andito tayo ngayon mga tol sa marketplace ni Splinterlands kasi gusto nating i-rent ang isang summoner na death summoner mga tol. So gusto ko sanang i-rent to para medyo lalakas yung chance nating manalo dito kay Splinterland. Pero nagka-problema tayo dito mga tol kasi hindi natin siya mare-rent kasi wala tayong Hive account. Kasi kinakailangan dito yung active key natin para ma-rent natin siya. So yan yung problema natin mga tol at yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago yun mga tol ay welcome sa ating channel Simple Life with Ron, kung saan mga tol tuturo ko sa inyo mga simpleng bagay na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. So yun nga mga tol, nagka-problema tayo sa pagre-rent dito, kaya ito mga tol, papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema. So ito sana yung gusto kong i-rent mga tol, isang summoner na may death element. Meron siyang iba't ibang power dito mga tol, kung tinatawag. Kung meron ganito, maganda kasi ito mga tol, kasi tatlo na yung dala niya. So ayan, sinubukan nating i-rent siya mga tol, pero sadly hindi natin siya mare-rent kasi kailangan dito ng active key. So sa base sa research natin mga tol, makukuha lang natin tong active key nito pagka meron tayong Hive account sa Splinterland or na-connect na natin yung Hive account natin kay Splinterland. Kaya yun ang gagawin natin ngayon mga tol. So ayan, dito mga tol, sinusubukan kong ilagay. So bago tayo nag-research mga tol, sinubukan nating ilagay kung pwede lang ba yung password natin kay Splinterland, pero hindi pala siya pwede. Kaya base sa ating pananaliksik mga tol, kailangan natin yung Hive keychain extension mga tol. Kailangan natin siyang i-install sa ating computer or sa download mo lang yung extension niya at ilagay mo sa kung anong browser yung ginagamit mo. So in my case mga tol, ang ginagamit ko dito ay Brave. So sa Brave ko siya lalagay. So same process lang naman mga tol pagka Google Chrome yung ginagamit ninyo. So ayan. So hanapin lang natin dito yung Hive keychain extension mga tol. So ang gagawin nyo lang dito mga tol ay pipindutin nyo lang itong pangalawa sa search result natin mga tol. Itong my Hive keychain Chrome Web Store, kasi ito din yung pinili ko mga tol. So pindutin nyo lang yan mga tol para mapunta kayo doon sa Chrome Web Store kung saan pwede nyo nang install yung Hive extension mga tol. So ayan mga tol, andito na tayo kay Chrome Web Store at pindutin lang natin tong add to Brave. So kasi Brave yung default browser natin dito. Ayan, extension. Add nyo lang, madali lang naman to mga tol. Checking pa siya. Antayin lang natin yung nasaglit. Ayan. So ayan mga tol, Hive keychain extension is added. So nandyan na siya. Ayan mga tol. So gagawin naman natin yan mga tol, pindutin mo lang yung icon niya sa taas, sa upper right corner mga tol ng inyong PC at gagawa kayo dito ng account mga tol. So dito gagawa tayo, lalagay natin yung password.
kung ano yung gusto niyo yung password mga tol. Confirm nyo lang. Dapat tama yung magkatugma yung dalawang password na nilagay ninyo. Then submit. Then mapupunta kayo dito sa page na to mga tol, kung saan mag-set up na kayo ng inyong account. So ang gagamitin natin dito mga tol itong use case and password. So ayan. Ayan, sinubukan natin dito ang maglagay ng username at saka password natin mga tol. Then nagka-problema ulit tayo mga tol, kasi hindi natin siya may import kasi wala pa tayong Hive account. So ang gagawin pa natin dito, pagka ganyan yung problema mga tol, gagawa pa kayo ng Hive account yan. So ayan mga tol, natapos na nating ma-install yung Hive extension at na-open na natin, pero di tayo makapasok mga tol kasi wala pa pala tayong Hive account mismo. So kahit anong gawin nating login dito mga tol, di tayo makakapag-login gamit yung Hive account. Dalawa kasi yung paraan dito mga tol sa pag-login kay Splinterland. Pwede mong gamitin yung email niyo at pwedeng gamitin niyo yung account ninyo sa mga wallet ninyo, halimbawa sa Hive. So pwede rin kayo maka-login gamit yon. So pagka sinubukan kong i-login yung account ko sa gamit yung Hive mga tol, di tayo makapag-login kasi wala pa pala tayong account mismo kay Hive. So yan, natapos na nating magawa yung extension na download, pero hindi pa rin wala pa rin nangyayari mga tol. So ngayon mga tol, ang gagawin nyo lang dito ngayon mga tol ay pindutin nyo lang ulit yung icon ng Hive extension ninyo sa upper right corner ninyo mga tol, at lalabas tong page na to, login page. So babasahin nyo lang dito sa baba, babasahin nyo lang tong nakasulat dito mga tol. May link dito sa baba kung saan nagsasabi na if you need to create a new Hive account, do it here. Ganon yung pagkakasabi mga tol. So yan, at mapupunta kayo dito sa page din na to mga tol. Ito, sign up for Hive mga tol. So kasi hindi tayo makapasok doon sa extension na na-install natin kasi wala pa nga tayong account. So dito mga tol, may option kayo dito, may dalawa kayong option. Pwede kayong login or gagawa ng account na free, pwede ring may bayad. Ayan sa baba. So syempre mga tol, pipiliin natin tong free lang. So pipili lang kayo dito sa dalawa ngayon, ito bang Hive on board or ito bang SNC. So ayan, subukan nating buksan tong SNC mga tol, kung ano bang nandito. So ayan, welcome to SNC. So gawa tayo, parang hindi friendly yun mga tol. Dito tayo kay Hive on board. So yan mga tol. So dito may tatlong steps tayong gagawin mga tol. Ayan, choose your name. So ayan. So mas maigi dito mga tol na gagamitin yung username dito ay yung username na ginagamit ninyo sa inyong Splinterland mga tol, para hindi na tayo malilito pa dito. So pero kung hindi naman pwede mga tol, pipili na lang kayo ng iba. Ayan, katulad ko niyan mga tol. So nandito tayo ngayon sa page na to. Gagawin lang natin dito ngayon mga tol ay ika-copy paste lang natin or i-save natin itong keys na to mga tol, kasi importante ito. So
save lang natin para yan, then agree nyo lang mga tol, then create your account. So ayan, pindutin nyo lang yung create Hive account mga tol. So ayan, napaprocess na. Antayin lang natin yan mga tol. Ayun. So yun, meron add account. So yan, nag-pop up agad dun sa Hive extension natin, add account. Confirm lang natin to dito mga tol. So ayan mga tol, confirm lang natin yan. Ayan, success mga tol, successfully added. Okay lang natin yan. And then yan, yun mga tol, tapos na. Natapos mo na yung paggawa mo ng Hive account. So ayan mga tol, so madami din silang features dito na pwede ninyong i-explore mga tol kung gusto ninyo, pero in my case mga tol hindi na. So close lang natin yan. So ayan mga tol, so yun ang mga tol, dahil nagawa na natin yung Hive account natin. So subukan naman natin ngayong mag-login kay Splinterland gamit ang Hive account natin na nagawa natin mga tol. So ayan, andito tayo kay Splinterland, mag-login lang tayo. Dito mga tol, ang gagamitin muna natin ay yung email address natin at saka password na ginamit natin sa pang-register dito. So ayan mga tol, dahil nakalagin na tayo dito kay Splinterland, puntahan nyo lang yung username niyo sa taas at pindutin niyo yung request account key, at yun, pindutin nyo lang din yung request mga tol. So ayan mga tol, nasend na natin yung request. So magsisend na si Splinterland, nag-email natin mga tol. Punta lang natin yung email natin na pinapadala ni Splinterland. Open lang natin yung email mga tol na pinadala sa atin. Yan mga tol, so makikita nyo dito sa email na pinadala kay Splinterland mga tol, pagka na-open nyo na, may link dyan, yung pinakaunang link mga tol. Yan yung pipindutin ninyo mga tol para ma-input ninyo yung account key ninyo mga tol, at makonect nyo na yung Hive account niyo sa Splinterland account niyo. So ang gagawin nyo lang dito mga tol, input nyo lang yung email niyo at saka password, then request case. Yan mga tol, so pindutin nyo lang yung request case mga tol. Yan, makikita nyo na yung case ninyo. Ang gagawin nyo naman ngayon dito mga tol ay kukopyahin nyo itong mga case na to at i-save ninyo kung saan kayo komportableng i-save. Pwedeng sa Word document ninyo, pwedeng sa cellphone ninyo, pwedeng screenshot ninyo, pwedeng print screen ninyo, kahit ano yung gagawin ninyo para ma-save nyo lang to mga tol, para in case in the future magagamit nyo to. So in my case mga tol, open lang ako ng sticky notes dito, pipaste ko lang siya doon mga tol, at doon ko na lang siya isi-save kasi madali lang siyang i-access. So ayan mga tol, nakasave na siya sa sticky notes ko. So kung kailangan ko siya mga tol, open ko lang tong sticky notes, makikita ko na siya agad mga tol. Siyang ma-save mga tol, gagawin nyo naman ngayon mga tol ay i-connect nyo na itong Hive account niyo sa Splinterland. So ayan, open nyo lang ulit yung extension niyo, yung Hive extension niyo mga tol. Punta kayo doon sa taas, yung may tatlong guhit, pindutin nyo lang tong add account mga tol, use case and password.
Ayan. So, alagay nyo lang yan yung username ninyo mga tol, yung username na ginamit ninyo. Ayan, kopyahin nyo lang yan mga tol. Copy paste nyo lang yung username dito mga tol. Ayan. Then, itong private key mga tol, ito yung active key na nandito sa mga case ninyo mga tol. So, gagawin nyo lang din, hanapin nyo lang yung active key ninyo. Then, copy paste nyo lang din. Copy, then paste nyo lang dyan sa my private key mga tol. At import keys nyo lang yan mga tol. So, ayan. Pindutin nyo lang tong red button sa baba na nagsasabing import keys. Baka akala ninyo mga tol tapos na pagka na-import nyo na itong case na to or itong part na to, or pagka natapos nyo na itong part na to. Hindi pa mga tol kasi kailangan nyo pang i-import yung ibang case ninyo. So, marami pang case na kailangan nyo i-import dyan. So, ganyan. So, ayan, napupunta na kayo dito mga tol. So, na-connect na yung Hive account ninyo at saka yung Splinterland, pero kailangan nyo pa ding i-import yung ibang case ninyo mga tol. So yung active case tapos na yon. So gagawin nyo naman ngayon dito mga tol, import nyo yung ibang case. Manage account lang ulit kayo mga tol, at yung may mga plus buttons dyan mga tol, yung posting case halimbawa, pinutin nyo lang yung plus button at lalagay mo lang yung posting case na na-save ninyo mga tol. Copy paste lang din. So ayan, copy nyo lang din yan, and then punta kayo ulit doon sa Hive ninyo, paste, then import case. May isa pa mga tol, itong memo key. So yan, pindutin nyo lang plus button ulit at punta kayo doon sa save case ninyo, kung saan ninyo na-save, copy nyo lang ulit yan. Ayan, copy. Then, balik ulit kayo doon. Balik ulit kayo dito kay Hive at paste nyo lang ulit, import key. Ayan. So, yan mga tol. Tapos na-import nyo na lahat yung case ninyo, yung active key, posting key, at memo key. So, kompleto na yan mga tol. So, yan lang mga tol, yung steps kung paano i-connect yung Hive account niyo sa Splinterland. Unang-una mga tol, recap lang natin. Unang-una ay install nyo lang yung Hive extension mga tol. Pangalawa, gumawa kayo ng Hive account ninyo mga tol. Pangatlo, i-connect nyo yung Hive account ninyo kay Splinterland. So, import niyo, paano i-connect? Import niyo lang yung mga keys na na-save ninyo mga tol. So ayan mga tol. So ngayon naman mga tol ay susubukan nating mag-log out dito mga tol sa ating Splinterland. Kanina ang ginamit natin sa pag-login dito mga tol yung email address natin at yung password. So ngayon mga tol, mag-log out tayo, then gagamitin natin tong Hive keychain mga tol. So ayan, pindutin nyo lang, lagay nyo lang yung username niyo at saka pindutin nyo tong use Hive keychain sa baba mga tol. So ayan mga tol, so automatic na siya mga tol, magko-connect doon sa Hive account niyo, Hive extension niyo. Ang gagawin niyo lang dito ay pindutin tong red button na confirm mga tol. So ayan, confirm nyo lang yan at yun, nakalagin na kayo gamit yung Hive mga tol. So ngayon mga tol, titestingin natin na mag rent ulit.
So punta tayo kay marketplace or market dito mga tol. So magre-rent tayo dahil hindi natin pwedeng i-rent yung isang summon card mga tol dahil hindi na siya available. So hanap tayo ng ibang death element na card na maganda na pwedeng pangdagdag ng power natin ngayon mga tol, kasi alam nyo naman ngayon mga tol, malapit na yung season end. So habulin natin yung kahit bronze 2 man lang mga tol. So may napili tayo dito mga tol, ito ay si Harclaw. So pipiliin natin yung pinakamura mga tol, then pindutin lang natin tong rent. So re-rent natin siya ng 6 na araw. Rent. Okay. Yan, confirm transaction. Yan mga tol. So yan yung kaibahan mga tol pagka na-connect nyo na yung Hive account ninyo, kasi kailangan nyo na ngayong i-confirm yung transaction ninyo kay Hive account ninyo. So yan. Boom. Madali na mga tol. So na rent na natin siya, si Harclaw. So ayan mga tol, ayan. So hindi pala mga tol, hindi available yung una nating na rent. So subok tayo ng isa mga tol, baka may available. Confirm ulit natin. Pagka ayan, hindi pa rin mga tol, so hindi pa rin siya mga available mga tol. So madami na mga available doon mga tol, pipili lang tayo ng isa, makachamba rin tayo. So ayan, balik ulit tayo doon mga tol at pipili tayo ulit ng yung mga pinakamura ay wala na siya mga tol. So subukan natin itong pinakamahal. Yung pinakamura hindi na available mga tol. So itong pinakamahal subukan natin. Sigurado available to, kasi yung pipiliin talaga ng tao yung mura naman. Yun, success mga tol. So yun yung successful rental mga tol. So yung kanina mga tol, hindi siya naging successful kasi hindi available yung card. So ayan mga tol, pagpamanin nyo na yung bagal ng internet. So ayan mga tol, ayan mga tol. So na rent na natin siya. So paano natin titignan mga tol kung na rent na ba talaga natin siya? So punta lang kayo doon sa wala na kayong gagawin dito mga tol. So yan na yung card ninyo. Ayan. Ang gagawin nyo lang dito mga tol ay pumunta sa cards niyo, hanapin nyo sa rented to me. So ayan, makikita niyo yung card doon mga tol. So yun mga tol, hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo to kung paano i-connect yung Hive account ninyo sa inyong Splinterlands account. So sana nakatulong mga tol. So this is Simple Life with Ron saying God bless and bye bye mga tol.